3 araw. Yun lang ang tinagal bago muling nasubok ang kapayapaan sa Iran. 3 araw matapos pumirma sa kasunduan ng Amerika at Iran, idineklara ng militar ng Iran na sarado na ulit ang Strait of Hormuz. Hindi dahil muling inatake ng Amerika ang Iran, hindi rin dahil may naganap na direktang labanan sa Persian Gulf, kundi dahil sa isang labanan sa Lebanon. Patuloy ang palitan ng putok ng Israel at Hezbollah. At para sa Iran, ang bawat pag-atake ng Israel sa Lebanon ay patunay na hindi tinutupad ng Amerika ang ipinangako nito sa kasunduan. Kaya, ginamit ng Iran ang pinakamalakas nitong sandatang pang-ekonomiya, ang Strait of Hormuz. Pero sarado na nga ba talaga ito? Babalikan natin yan mamaya. Dahil may mas malaking palaisipan pa dito. Ang tagumpay ng kasunduan ay hindi lang nakadepende sa dalawang bansang pumirma dito. Ang kapalaran ng kasunduan ay maaaring nasa kamay ng Israel at Hezbollah. Kaya ba talagang sirain ng Israel at Hezbollah ang kasunduan ng Amerika at Iran? At paano nauwi ang isang putukan sa Lebanon sa krisis sa pinakamahalagang daluyan ng langis sa mundo? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Para sagutin ang mga tanong na ito, magsisimula tayo sa ilang mahahalagang detalye ng kasunduan. Noong June 17, 2026, pinirmahan ng Amerika at Iran ang tinatawag na Memorandum of Understanding. Pero linawin natin agad ang isang mahalagang bagay. Hindi pa ito ang pinal na peace treaty. Pansamantala lang ito at isa palang balangkas na binubuo ng 14 na puntos na nagbibigay ng 60 araw para pag-usapan ang mas malalaking issue gaya ng nuclear program at sanctions laban sa Iran. Para sa kwentong ito, 2 puntos lang ang kailangan nating tandaan. Una, kapalit ng pansamantalang tigil putukan, kailangang gawin ng Iran ang makakaya nito para matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz sa loob ng 60 araw, nang walang bayad. Ikalawa, at dito nakasalalay ang lahat, nakasaad ang agaran at permanenteng pagtigil ng mga operasyong militar sa lahat ng larangan kabilang ang labanan sa Lebanon. Ibig sabihin, hindi lang giyera ng Amerika at Iran ang dapat tumigil, pati ang mas malawak na labanang konektado rito, tulad ng sagupuan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Sa papel, mukhang maganda ang mga laman ng kasunduan. Titigil ang mga labanan sa lahat ng larangan, bubukas ang Strait of Hormuz at magkakaroon ng 60 araw para makabuo ng isang mas permanenteng kasunduan. Pero dito mismo nakatago ang depekto. Ang pangunahing dokumento ay sa pagitan lang ng Amerika at Iran. May papel ang Pakistan bilang mediator sa MOU at may papel din ng ibang bansa tulad ng Qatar sa sumunod na diplomasya. Pero ang dalawang puwersang mismong kailangang tumigil sa paglalaban sa Lebanon ay walang pirma sa kasunduan. Hindi pumirma ang Israel, hindi pumirma ang Hezbollah. Hindi rin malinaw kung sino ang may kapangyarihang magpatupad ng tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig na ito. Para sa Iran, kung nakasulat na dapat tumigil ang labanan sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon, dapat pigilan ng Amerika ang Israel. Dahil ang Amerika ang may pinakamalakas na impluwensya sa Israel. Para naman sa Israel, simple lang ang argumento. Hindi ito pumirma at hindi maaring gamitin ng Amerika at Iran ang sarili nilang kasunduan para alisin ang karapatan ng Israel na kumilos laban sa Hezbollah. Noong June 19, habang sinusubukan ng mga diplomat na plansyahin ang kasunduan, muling sumiklab ang matinding bakbakan sa southern Lebanon, kabilang ang lugar malapit sa Ali Al-Taher Hilltop sa Nabatiyeh. May mga sundalong Israeli na napatay at gumanti ang Israel sa pamamagitan ng malawakang airstrike sa Lebanon. Itinanggi naman ng Hezbollah na ito ang unang lumabag sa tigil putukan. Matagal na raw umaatake ang Israel at ginagamit lang nito ang mga akusasyon para magpatuloy sa pag-atake. Gaya ng madalas mangyari sa ganitong mga labanan, parehong panig ang nagsasabing na unang umatake ang kabila. At hanggang ngayon, walang neutral at pinal na otoridad na makapagpapasya kung sino talaga ang unang lumabag. Pero para sa kwentong ito, hindi yon ang punto. Ang punto ay ipinakita ng pangyayaring ito kung gaano kahina ang pundasyon ng kasunduang pinirmahan ng Amerika at Iran. Dahil ang palitan ng putok sa southern Lebanon ay hindi lang simpleng labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Para sa Iran, paglabag ito sa isang punto ng kasunduan dahil hindi pinigilan ng Amerika ang Israel sa paglusob sa Hezbollah. Dito natin ikokonekta ang kwento mula sa labanan sa Lebanon papunta sa Strait of Hormuz. Noong June 20, lumabas ang pahayag mula sa Iran. Sarado na raw ang Strait of Hormuz. Mabigat ang mensahe. May problema sa Lebanon dahil hindi ninyo pinipigilan ng Israel. At dahil hindi ninyo yan ginawa, ibabalik namin ang banta sa Strait of Hormuz. Pero balikan natin ang isa sa mga tanong sa simula ng video. Sarado nga ba talaga ang Strait of Hormuz? Hindi sa paraang inaakala ng marami. Ayon sa mga ulat,
Nag-uumpisa pa lang sanang bumalik ang mga barko matapos ang kasunduan. Pero bago pa man ito tuluyang maging normal, muling nagbanta ang Iran. Ibig sabihin, hindi ito mukhang ganap na physical blockade sa sandaling yon. Hindi ito katulad ng eksenang may harang sa dagat at wala nang kahit anong barko makakadaan. Pero hindi rin ibig sabihin na normal ang sitwasyon. Dito natin makikita ang tunay na epekto ng banta mula sa Iran. Hindi kailangang ganap na isara ng Iran ang Strait of Hormuz para magamit nila ito bilang sandata. Ang kailangan lang nilang gawin ay lumikha ng sapat na pag-aalinlangan. Sa Strait of Hormuz, ang banta mismo ang sandata. Hindi kailangang palubugin ang mga barko para matakot ang mga shipping company. Hindi kailangang isara ang buong Strait of Hormuz para tumaas ang bayad sa insurance ng mga barko. Hindi rin kailangang magsimula agad ang panibagong giyera para mataranta ang oil market. Sapat na ang may nagbabantang panganib. At may dahilan kung bakit siniseryoso ng mundo ang bawat banta sa Strait of Hormuz. Sa makitid na daanang ito, sa pagitan ng Iran at Oman, dumadaan ang napakalaking bahagi ng langis ng mundo. Nasa 20 milyong bariles bawat araw o humigit kumulang isa sa bawat 5 bariles ng araw-araw na konsumo ng buong mundo. Kaya naman itinuturing na malaking sandata ng Iran ang Strait of Hormuz. Dahil ang kailangan lang nitong gawin ay pagbantaan ang kaligtasan ng mga barkong dumadaan dito at maaari nang maapektuhan ang buong mundo. Pero bakit pa kailangang idamay ang Strait of Hormuz? Bakit hindi na lang direktang gumante ang Iran sa Israel? Ang dahilan, ang direktang paggante sa Israel ang isa sa pinakamapanganib na bagay na pwedeng gawin ng Iran sa ngayon. Katatapos lang ng isang gyerang nagdulot ng matinding panganib sa seguridad, ekonomiya at katatagan ng rehimen. Kung direktang aatakihin nitong muli ang Israel, pwede nitong muling palawakin ang buong gyera. At bibigyan nito ng Amerika ng dahilan para sabihin na ang Iran ang unang sumira sa kasunduan. Kapag nangyari yon, maaring mawala sa Iran ang mga bagay na inaasahan na nitong makukuha mula sa kasunduan. Ang tigil putukan, ang mas maluwag na pagbebenta ng langis, ang access sa frozen funds, at ang pagkakataong makabangon ang kanilang ekonomiya. Kaya hindi simpleng desisyon ang direktang gumante sa Israel. Gusto ng Iran na ipakitang hindi ito mahina, pero ayaw din nito na muling magsimula ng giyera. Kaya gumamit ito ng paraang hindi direktang inaatake ang Israel pero may malaking epekto. Epektibo itong paraan para i-pressure si Trump nang hindi agad sinisira ang tigil putukan. Dahil alam ng Iran na kailangan ni Trump na manatiling bukas ang Strait of Hormuz. Kailangan niyang mapakalma ang oil market. Kailangan niyang sabihin sa mundo na gumagana ang kasunduan niya. Kaya kapag nagbabanta ang Iran sa Strait of Hormuz, ang tunay na target ay hindi na Israel. Ang tunay na target na ngayon ay si Trump. At ang mensahe, kung hindi mo kayang pigilan si Netanyahu, hindi namin hahayaang ipagmalaki mo ang kasunduang ito. Dito lumalabas ang mas kalkuladong bahagi ng stratehiya ng Iran. Hindi naman talaga nito gustong patayin agad ang kasunduan dahil malaki ang pakinabang nito. Ginagamit lang ng Iran ang Strait of Hormuz bilang paraan upang maglagay ng pressure kay Trump at makuha ang gusto nito. Pero gumagana lang ang buong planong ito kung totoong kaya talagang pigilan ni Trump si Netanyahu. Kaya ang tanong, kaya ba talaga niya? Sa unang tingin, oo. Bawat taon, bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng tulong na ibinibigay ng Amerika sa sandatahan ng Israel. Sa ilalim ng kanilang 10-year agreement, nakatakda silang tumanggap ng hindi bababa sa $3.8 billion kada taon at nadagdagan pa ng bilyon-bilyong dolyar na emergency supplemental aid nitong mga nakaraang taon. Kaya naman malaki ang impluwensya ng Amerika sa Israel at hindi ito haka-haka lang dahil may mga pangyayari sa kasaysayan na makapagpapatunay nito. Noong 1956, matapos ang Suez Crisis, ginamit ni US President Dwight Eisenhower ang matinding pressure para piliting umatras ang Israel mula sa Sinai. Noong 1982 naman, habang umiinit ang giyera sa Lebanon, gumamit naman si US President Ronald Reagan ng pressure para itigil ang pambobomba ng Israel sa Beirut. Kaya kung ang tanong ay kung may impluwensya ba si Trump kay Netanyahu, ang madaling sagot ay oo. Pero kung ang tanong ay kung kaya niyang kontrolin si Netanyahu, ibang usapan yun. Dahil ang impluwensya ay hindi kontrol, ang pressure ay hindi utos, at ang kaalyado ay hindi isang tauhan. Ang Israel ay isang malayang estado. May sariling hukbo, sariling intelligence, sariling politika at sariling pananaw kung ano ang banta sa seguridad nito. Kapag naniniwala itong banta sa kaligtasan nitong Hezbollah, hindi sapat na sabihin lang ng Washington na tumigil sila. Para kay Netanyahu, ang Hezbollah ay hindi maliit na problema. Armadong grupo ito sa mismong hilagang hangganan ng Israel.
May kakayahan itong maglunsad ng mga drone at missile attacks laban sa Israel. May mahaba ring kasaysayan ng gyera sa pagitan nila. Para kay Netanyahu, ang pagtigil ngayon ay maaaring magbigay ng panahon sa Hezbollah para muling magpalakas. May political pressure din kay Netanyahu. Para sa maraming mga Israeli, lalo na sa hilagang bahagi ng bansa, ang Hezbollah ay direktang banta sa seguridad nila. Kaya mahirap para kay Netanyahu na magbukang umaatras habang nananatili ang banta mula sa Lebanon. Pero hindi ito patunay na sadyang sinasabotahin ni Netanyahu ang kasunduan. Meron lang malinaw na posibilidad na ang mga priority ni Netanyahu ay salungat sa mga priority ni Trump. Kung para kay Trump, ang mahalaga ay matapos agad ang giyera at mabuksan ang Strait of Hormuz, para kay Netanyahu, kailangang mapigilan ng Hezbollah kahit gumuho ang kasunduan ni Trump. Magkaalyado sila, pero hindi pareho ang priority nila. At kung hindi pareho ang priority nila, hindi makakasiguro si Trump na kaya niyang ipangakong mapipigilan niya ang Israel at si Netanyahu. Ngayon, tingnan naman natin ang kabilang panig. Kaya ba ng Iran na pigilan ng Hezbollah? Madalas tawaging proxy ng Iran ang Hezbollah at may basehan kung bakit. Ang Iran ang mismong tumulong para mabuo ang Hezbollah. Sa loob din ng maraming taon, ang Iran ang pangunahing pinagkukuhanan ng armas, pera, training at ideolohiya ng grupo. Kaya hindi pwedeng sabihin ng Iran na wala itong impluwensya sa Hezbollah. Makikita yon sa paraan ng diplomasya sa Lebanon. Hindi sapat na kausapin ang gobyerno ng Lebanon lang. Kailangan ding isama ang Iran sa usapan dahil alam ng lahat na malaki ang impluwensya nito sa Hezbollah. Pero ulitin natin, ang impluwensya ay hindi kontrol. Ang Hezbollah ay hindi simpleng extension lang ng gobyerno ng Iran. Hindi ito parang isang unit ng Iranian military na basta susunod lang sa mga utos mula sa Tehran. Isa rin itong organisasyong Lebanese. May sariling base ng suporta, sariling liderato at sariling dahilan kung bakit ayaw nitong sumuko sa Israel. Kung sa tingin ng Hezbollah ay delikadong tumigil at ginagamit lang ng Israel ang ceasefire para manatili sa Lebanon, maaring hindi sapat ang pressure mula sa Iran. Kaya kahit may malaking impluwensya ang Iran, hindi pa rin pwedeng sabihin na titigil ang Hezbollah dahil lang sa simpleng utos mula sa Tehran. At dito mas nagiging delikado ang disenyo ng kasunduan. Dahil ang problema para sa Iran ay hindi lang kung kaya ba nitong utusan ng Hezbollah. Ang problema ay kung gaano katagal nito kayang gamitin ng Hezbollah at Strait of Hormuz bilang pressure points nang hindi tuluyang pinapatay ang kasunduan. Dahil sa huli, may gusto pa ring makuha ang Iran mula dito. Kaya hindi praktikal para sa Iran na agad sunugin ang buong kasunduan. Pero hindi rin ito pwedeng hayaang magmukhang wala itong reaksyon habang nagpapatuloy ang operasyon ng Israel sa Lebanon. Kaya ang ginagawa nito ay nasa gitna. Hindi direktang inaatake ang Israel, hindi rin tuloy ang sinasara ang pinto sa kasunduan, pero pinaparamdam nito sa Amerika na may presyo ang bawat araw na hindi napipigilan ng labanan sa Lebanon. At ang presyong iyon ay nasa Strait of Hormuz. Dito lumalabas ang tunay na problema. Sa panig ng Amerika, kailangang kumbinsihin ni Trump si Netanyahu. Isang leader na may sariling prioridad at sariling dahilan para hindi basta tumigil. Sa panig ng Iran, kailangang mapanatili ni Pezeshkian ang kasunduan habang may pressure mula sa loob ng sariling sistema, mula sa mga hardliner at mula sa mga kaalyadong armadong grupo na may mga sariling interes. At sa Lebanon, kailangang tumigil ang isang labanan na hindi naman direktang kontrolado ng dalawang bansang pumirma sa kasunduan. Lahat ng ito ay kailangang balansehin sa ilalim ng isang kasunduan na hindi pa pinal, may 60 araw lang na palugit at may malabong paraan ng pagpapatupad. Maliban pa dito, maraming posibleng problema ang lumitaw dahil sa mahahalagang tanong na tila walang malinaw na sagot sa pinirmahang kasunduan. Ano ang dapat gawin kapag may lumabag sa kasunduan? Kapag sinabi ng Israel na pinagtatanggol lang nito ang sarili laban sa mga pag-atake pero sinasabi ng Iran na paglabag yun sa kasunduan, sino ang magdedesisyon kung sino ang tama? Kapag sinabi ng Hezbollah na sumusunod dito sa tigil putukan pero sinabi ng Israel na patuloy itong nagpapaputok, paano malalaman kung sino ang nagsasabi ng totoo? Binanggit ng kasunduan ang pagbubuo ng isang executive mechanism, isang grupong dapat magbantay sa pagsunod ng magkabilang panig sa mga napagkasunduan. Pero hindi malinaw kung sino ang bubuo nito. Hindi malinaw kung paano iimbestigahan ang mga paglabag. Hindi malinaw kung ano ang magiging parusa sa mga lalabag. At mas lalong hindi malinaw kung ano ang gagawin kapag ang lumalabag ay hindi naman pumirma sa mismong kasunduan. Magulo, di ba? Ito ang problema sa ginawang kasunduan ng Amerika at Iran. Kinailangan nila ng mabilisang kasunduan para pareho silang may makuha.
Pero dahil mabilisan ito, naging mahina ang paraan ng pagpapatupad nito. Hindi na ito malinaw na legal na proseso, kundi nagiging palitan na lang ito ng mga tawag, banta, pag-atake at emergency na diplomasya. Kung iisipin, para itong isang hilera ng mga domino. Isang rocket ang ipapadala ng Hezbollah. Gaganti ang Israel sa pamamagitan ng airstrike. Ituturing iyon ng Iran na paglabag ng Amerika sa kasunduan. Magbabanta ito sa Strait of Hormuz. Sasagot ang militar ng Amerika, matataranta ang oil market at unti-unting gumugulong pababa ang buong kasunduan. Bawat panig ay may sariling dahilan at sariling interes. At kapag pinagsama-sama ang lahat ng interes na ito, nagiging malinaw kung bakit mahirap makakuha ng tunay na kapayapaan. Hindi sapat na gusto lang ng dalawang lider na matapos ang gera. Kailangan din nilang kontrolin ang mga puwersang kayang magsimula ulit nito. Hindi kailangang may traidor para bumagsak ang kasunduan. Sapat na ang magkaibang interes. Sapat na ang malabong pagkakasulat ng napagkasunduan. At sapat na ang isang banta sa dagat para maalog ang buong kasunduan. Yun ang mas delikado. Mas madaling pigilan ng isang taong gustong manira kaysa sa isang sistemang kusang gumagawa ng sarili nitong mga problema. Ngayon, balikan natin ang tanong. Kaya bang sirain ng Israel at Hezbollah ang kasunduan ng Amerika at Iran? Oo. Ang Israel ang mas malaki at mas malayang puwersa at may sariling kakayahang sumalungat sa Washington kapag tingin nito ay nakataya ang seguridad nito. Ang Hezbollah ay mas nakadepende sa Iran, pero hindi pa rin ito basta-basta ang pwedeng utusan. Pero narito ang mas malalim na sagot. Hindi lang Israel at Hezbollah ang problema. Ang mismong disenyo ng kasunduan ang gumagawa ng problema. Isinama nito ang Lebanon sa tigil putukan nang hindi malinaw kung paano susunod ang dalawang puwersang aktwal na naglalaban doon. Ipinangako ng Amerika ang katahimikan mula sa isang Israel na hindi nito ganap na kontrolado. Ipinangako ng Iran ang katahimikan mula sa isang Hezbollah na may sariling interes. At dahil walang malinaw na paraan para ipatupad ang mga napagkasunduan, ginagamit ngayon ng Iran ang Strait of Hormuz para pilitin si Trump na kontrolin ang isang kaalyadong ayaw magpakontrol. Kaya maaaring totoo na pinatigil ng kasunduan ang direktang gera ng Amerika at Iran. Pero hindi nito tinapos ang buong labanan. Inilipat lang nito ang pinakamapanganib na bahagi mula sa himpapawid ng Iran tungo sa mga bayan ng Southern Lebanon. At mula sa Southern Lebanon, tungo sa Strait of Hormuz. Sa madaling salita, ang labanan sa Lebanon ay nakapit na ngayon sa pinakamahalagang daluyan ng langis sa mundo. At kapag may nangyari sa Strait of Hormuz, hindi lang Middle East ang naapektuhan. Pwedeng gumalaw ang presyo ng langis. Pwedeng gumalaw ang ekonomiya ng mundo. Kaya sa kasunduang ito, ang isang rocket sa Lebanon ay pwedeng mauwi sa krisis sa Persian Gulf. Sina Trump at Pezeshkian ang pumirma sa kasunduan. Pero ang tunay na kapayapaan ay nakasalalay sa kamay ng mga puwersang hindi pumirma rito.